acceleration. Sabi po sa Luke chapter 13 verse 22 to 30, sabi po dito, habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isinara na ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Ngunit sasabihin niya sa inyo, hindi ko kayo kilala. And next verse po, sasabihin naman ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Sasagot na naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat ng gumagawa ng kasamaan. And following verses po. Next slide po natin. Sabi po dito, iiyak, 28 po, iiyak kayo at mangangalit ang mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta habang kayo na may ipinagtatabuyan. Last verses po natin, sabi po dito, darating ang mga tao buhat sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa timog at kakain sa handaan sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang mahuli. Sama-sama po tayong manalangin ngayong hapon po ito. Ngayong umaga ito. Hallelujah, Jesus Christ, Lord. Patuloy na tinataas namin ang iyong pangalan sa aming kalagitnaan ngayong araw na ito, Panginoong Asusugad, ngayong oras nito. We acknowledge your presence. We acknowledge your Holy Spirit and this place, Panginoon. Sama-sama kami nagpapakumbaba at patuloy na buksan mo ang mga spiritual na tenga, buksan mo ang mga spiritual na mata ng bawat isa upang malaya namin matanggap, O Diyos, ang iyong mga salita at higit sa lahat, ang nais mo ngayong araw na ito na ma-accelerate, Panginoong Jesus, ang buhay ng bawat isa. We are declaring, Panginoong Jesus, na hindi matatapos ang camping na ito na wala kang binuhay, Panginoong Jesus. We are declaring, Panginoong Jesus, na meron kang bubuhayin, meron kang gigisingin, meron kang i-accelerate, Panginoong Jesus, sa buhay ng bawat isa na naririto. We lift everything to your name. Abba Father, Holy Spirit, lead us and let your will be done. To you alone the highest praises, glory, honor, and thanksgiving in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, yung the best mong palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Sabi nga no, kapag sinabi nating narrow path, mapapaisip po tayo, narrow path, makitid na daan. Paano siya magiging daan sa acceleration? Ang kitid nga. Mapapansin natin, imagine niyo yung makitid na daan. No, yung sobrang sikip. O yung parang kanina na ginagawa nating test of faith kanina, we do not know anong daan. Yung dadaanan ba natin malapad na kalsada o lupa o mapayat. Yun minsan sa atin na parang mahuhulog na doon, na parang katulad siya ng isang narrow path na napakakitid. Kumbaga napakanipes sa ibang salita, no? Paano tayo makakadaan? Ang kitid nga. Sabi nga, no, narrow path to acceleration, pero ang kitid ng dadaanan ko, ang nipis ng dadaanan ko, ang liit ng dadaanan ko, paano ko makakarating sa dulo nito? So ngayon po, pag-uusapan nga natin, no, sabi doon sa verses kanina, tumatawag tayo ng Panginoon nung naisara na ang pinto, pero sabi ng Lord, hindi ko kayo kilala. And this morning po, ating pag-aaralan na the narrow path to acceleration. Ano ba yung dapat kong gawin para ma-accelerate ako? Ano ba yung dapat kong, may isa ba akong dapat gawin para sa sinasabi nating narrow path makadaan ako? O hahayaan ko na lang na ma-stuck ako sa gitna? O posibleng hindi tayo hindi na magtutungo sa atin upang hindi tayo makarating doon sa dulo. Kakayanin ba natin kahit na napakakitid ng daan? Ipaglalaban ba natin kahit hirap na hirap tayong makarating sa dulo? Mananatili ba tayo na ipaglaban to hanggang dulo o mag-i-stay na lang tayo na dito na lang ako, labas na lang ako, hindi ko na kaya. Sobrang sikip, sobrang kitid. Parang wala na akong magagawa. At ngayong araw pong ito, the narrow path to acceleration. Ang isang bagay po for us to ma-accelerate
Ano ba yung i-accelerate ng Lord sa atin? Malalaman po natin mamaya. Kung ano ba yung mga bagay na kailangan i-accelerate sa buhay natin. Sa mga first-timer, ano ba yung dapat ko pang malaman? Ano ba yung nais ng Diyos sa buhay ko? At sa mga matagal na pong umaattend, ano ba yung kailangang buhay ng Panginoon sa'yo ngayong araw na ito? Unang bagay po, acceleration po, the narrow path to acceleration, number 1 is forget about yourself. Sarili ko na naman. Ako na naman yung mag-give way. Ako na naman yung magpaparaya. Ako na naman ba yung mag-a-adjust? Isang bagay po para ma-accelerate tayo at i-accelerate ng Diyos kung ano yung naisin niya sa atin at pagkatawag niya sa atin, kailangan kalimutan po natin ang sarili natin. Kuya, totoo ba kalimutan ko sarili ko? Siya nga lumikha sa akin sabi may free will tayo, may freedom tayo. Bakit kailangan kalimutan yung sarili ko? Si Lord yung naglikha. Sabi nga, forget about yourself. It is denying yourself. Letting go of things you own and the life you have. Kasi ganun po ang buhay na nagsungo sa Panginoon. Na kahit na sabihin nga natin, walang matira sa atin sa paglilingkod natin, walang maging resulta sa paglilingkod natin, pero mananatili tayong maniniwala sa Panginoong Diyos na kumikilos siya, na meron siyang ginagawa. Pero kailangan isang bagay para ma-accelerate tayo ngayong araw ito ay kalimutan natin yung sarili natin. Kalimutan natin yung mga personal desire natin. Kalimutan natin kung ano ba yung ine-aim natin. Kasi hindi natin alam, it is aligned ba sa plano ng Diyos? Align ba to sa kagustuhan ng Panginoon? Align ba to sa pagkatawag sa'yo ng Panginoon? Sabi po dito, for something to be accelerated, there's something to be pushed, and sometimes it needs to forget and choose to follow. Hindi lang po kailangang kapag ina-accelerate, di ba? Meron tayong mga button para mag-accelerate or mabuhay ang isang ilaw. Meron tayo diyang pinipindot, gumana ang isang bagay o isang system. May kailangan tayong i-click, meron tayong kailangang pindutin para ma-accelerate ang isang bagay. Pero hindi lang po pala yun. Ang kailangan din pala minsan ay kalimutan yung sarili natin at mas piliin natin sumunod sa Panginoon. Sabi po sa Matthew chapter 4 verse 18 to 22, minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, nakita niyang naghahagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda. Si Simon na tinatawag din Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Sa verses pong ito, kung mapapansin po natin, sila yung mangingisda, isa sa pinagkakabuhayan nila. Maaring through that na business nila, mabuhay sila. Magkaroon sila ng kaginhawaan sa buhay. Magkameron sila ng stable income. Pero nung sinabi po ng Panginoong Jesus sa mga mangingisdang itong sumunod kayo, hindi po sila nag-atubuli na sumagot o mag-back out man, kundi ang sabi nila ay susunod po kami. Iniwan nila lahat ng bagay. On the last part of this verse na po, sinabi maging yung ama ay iniwan niya para lang makasunod sa ating Panginoong Jesus. Dahil nga kung tunay nating mahal ang Panginoon, kung tunay tayong naglilingkod sa Lord, walang sino mang mas ihigit pa doon dapat sa pag-ibig natin sa Diyos, kundi siya dapat lagi ang una. And on these verses to po, mapapansin natin, yes, mahirap, pero once na piniling kalimutan ng sarili para sa kaharian ng Diyos, doon magsisimula ang divine acceleration. Kapag lagi nating iniisip na sarili ko na naman, ako na naman, parang minsan kasi mas pinipili nating i-fill in yung sarili natin. Ano yung makapagpapasaya sa atin kaysa sa mapagpapakasaya sa ating Diyos na buhay. Mas pinipili natin minsan yung sarili natin kung saan tayo merong peace. Kung saan tayo liligaya. Kung saan tayo sa tingin natin okay tayo. Pero
I believe po na kapag wala sa Panginoong Jesus, kapag wala sa paglilingkod sa Panginoong Jesus, at kapag nananatili pa sa sarili, wala yung tunay na kapayapaan, wala yung tunay na kagalakan, at higit sa lahat, walang magiging divine acceleration. Kaya kapag kailangan kalimutan na ang sarili, kalimutan na. Kapag kailangan ng isuko ang sarili, isuko na. Dahil kapag nalaman po nating magsuko sa Panginoong Yesus at iwan kung sino ba talaga tayo, doon mas ipapaunawa ng Panginoong Yesus kung sino ka ba at bakit ka ba niya nalikha. Doon mo mas mauunawaan yung word mo bilang isang lingkod ng ating Panginoong Yesus. Marcos 8:34 and 36. Pinalapit na Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kaniyang sarili. Katulad ng our verses kanina, lumatawag sila Panginoon, Panginoon, ngunit sarado na ang pinto. Sabi nga, it's really taking up His cross, not yourself, and forgetting about you. Sometimes while we are serving, minsan napopokus sa sarili natin something na what's for you rather than what God need and can fill you. So taking up His cross, really forgetting yourself, letting go of your ways, and let everything be aligned in His will to your life. Yung pagpasan po sa krus ng ating Panginoong Yesus, hindi lang papasanin mo siya dahil papakita mo lang sa Lord. Dahil Lord, eto na yung krus na pinasan mo noon, pinapasan ko na ngayon. Lord, ganito na ako. Pero baka naman yung ways mo ay nasa ibang landas pa rin. O baka naman nasusunod pa rin yung desire natin. Ang totoo pong paglilingkod at pag-alimot sa ating sarili ay yung taking up His cross and letting go of our ways. Hindi na yung kaparaanan natin. Hindi na yung kagustuhan natin. Dahil kapag kaparaanan natin, gusto natin ng divine acceleration at gusto natin sa kaparaanan natin, posibleng hindi magtagumpay. At sa katotohanan, posibleng hindi mag-accelerate. Kaya kailangan, kapag gusto natin ng divine acceleration, dapat po ay kaparaanan ng ating Panginoong Jesus. Let go of your ways. Let go of your desires. Kalimutan mo na lahat ng bagay at hayaan mo ang Diyos ang mag-accelerate sa atin ngayong araw na ito. Hayaan mo ang Diyos ang mag-align ng buhay mo. Dahil sigurado kapag nasa Diyos, kapag align sa plano ng Panginoong Jesus, kapag align sa will ng Panginoong Jesus, sigurado, puro, totoo, at hanggang dulo. No po? Sino po dito yung gustong ma-accelerate? Sino po yung gusto ditong maibuhayin ng Panginoong Diyos? Amen. Praise God. Sabi po dito, sabi nga minsan kasi, katulad nitong mga first day natin, Lord, bakit ganon sila nararanasan nila, umiiyak sila, lumuluhod sila, parang may something na nangyayari sa kanila. Baka kasi may natitira pa sa sarili mo. O baka may tinitira ka pang parte para sa sarili mo. Yung susuko ka na, Lord, ito po ang buhay ko. Pero Lord, next week kasi hindi ako makakasimba. Lord, next week kasi hindi ako magkakapaglingkod. Next month na lang uli. Baka kasi meron pang iniisip para sa sarili mo. Kaya nga sabi, forgetting about yourself ay lahat ay iniiwan. Lahat ay isinusuko sa Panginoong Diyos. Kung gusto mo ng acceleration sa ministry mo, kung gusto mo ng acceleration sa buhay mo, sa financial life mo, kailangan ipagkatiwala. Kailangan isinusuko sa Panginoong Diyos. Kailangan kaparaanan ng Panginoong Diyos. True acceleration ay manggagaling lamang sa kaparaanan ng ating Panginoong Yesus. Sabi nga po, forgetting about yourself also means losing something you desire. Ano ba yung dinidesire? Ano ba yung minamahal ng puso mo? Ano ba yung first love mo? Ano ba yung nasa laman ng puso mo ngayon? Kaya sabi nga losing this desire and letting God align everything according to His desire in your life. Kailangan yung design ng Panginoong Jesus yung nasa puso natin. Sabi nga, following Jesus means giving up everything, even the things that hurt us the most. Kahit na yung mga bagay na kapag, Lord, ang tagal nang nasa akin ito. Lord, ang tagal ko nang iniingatan to. Lord, ang tagal ko nang protektahan tong sarili ko. Pero sabi nga ang pag-give up po sa Panginoong Jesus
ay kahit yung mga pinakamasakit, yung pinakamasayang nangyayari sa'yo, yung pinakamahalagang nangyayari sa'yo, kapag sinabi ng Lord na isuko, kailangang isuko. Kapag sinabi ng Lord na kailangang iwanan, kailangang iwanan. Always remember, kapag po nagplano ang Panginoong Jesus at kapag may pinasuko po siya sa atin, hindi ito para sa kapahamakan natin. Remember the Jeremiah 29:11, the plan ng Panginoon sa atin ay mabuti, punong-puno ng pag-asa. So kung iisipin natin, bakit ko isusuko ang buhay ko? Bakit ko ibibigay sa Lord lahat? Bakit kailangan regular Sunday ako umaattend? Bakit kailangan every live group nandito ako? Bakit kailangan nasa prayer meeting ako? Bakit kailangan consistent si devotion? Bakit kailangan consistent si prayer? Bakit kailangan nagpa-practice ako? Bakit kailangan gamitin ako sa ministry? No po? Dahil sabi nga, ang kalooban po ng Panginoong Yesus sa ating buhay ay letting go of our desires at hayaan po natin yung desire ng Lord, yung mapangyari sa ating buhay, at doon po mangyayari yung acceleration ng Panginoong Jesus. Matthew 16:24-26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangan, sabi po dito, ay kinakailangan itakwil niya ang kanyang sarili, pasanin niya ang kanyang krus at sumunod sa akin. Malinaw pong sinabi na kailangan itakwil niya ang kanyang sarili, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay at mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay magkakamit nito. Mas may buhay, may mas everlasting life kapag mas sinuko natin ang buhay natin sa Panginoong Hesus. Kesa yung pilit natin iniligtas yung sarili natin. Kesa pilit natin ipinupush yung sarili natin sa lugar na hindi naman tayo. Sa sitwasyon na dapat wala naman tayo. At sa season na dapat hindi naman natin kinakaharap. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang maibabayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Meron ba tayong kayang gawin? Meron ba tayong kailangang i-push na button to accelerate para madagdagan yung buhay natin? O para mas sumaba yung buhay natin? Wala po tayong magagawa. Only God knows. Ang Diyos lang po ang may kaparaanan. And sabi na po, following Him and giving up everything, when there's something to surrender, sabi po dito, for sure, God is bringing us to where we should be and leading us to what He has planned for us. Kapag po may pag-surrender sa Panginoong Yesus, meron po yung kasiguraduhan na dadalhin tayo ng Panginoong Yesus kung saan dapat tayo naroon. Sang season dapat yung kinakaharap natin. Anong sitwasyon yung pinaglalaban natin. Anong battle yung kailangan natin kaharapin. At ano yung buhay na kailangan natin ipagpatuloy. And sabi nga huwag tayo ang masunod, kundi yung naisin ng Diyos sa buhay natin. At kapag natutunan na po natin ang paglimot sa ating sarili, ang pag-give up sa Panginoong Yesus, ang pagsuko sa Panginoong Yesus, at mas pinili po natin na sumunod. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung makipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kapag may binasa at pinapabasag ang Panginoon, kapag may pinapabasag ang Panginoong Yesus, sigurado po na meron siyang magandang pasisimulan at ito po ay buo. Sabi nga sa kanta kanina, I am blessed, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Kaya sabi nga kapag may binasag ang Panginoong Yesus at nakipag-isa, really na sinuko natin ang ating buhay, meron pong bagong binuo ang Panginoong Yesus. And that's one thing po na kailangan natin para ma-accelerate tayo. Para may buhayin ang Panginoong Yesus. Dahil kung sarili-sarili mo pa lang din naman talaga o mas pinipili mo yung sarili mo, wala tayong maaasahan na divine acceleration. Kung during camp, mas pipiliin nating magpasaway. Kung during camp, mas pipiliin nating hindi sumamba sa spirito at katotohanan. Kung during camp, mas hindi natin pipiliin makinig sa mga preachers. Kung during camp, hindi natin mas pipiliin sumunod sa mga leaders na meron kayo, sa mga inuutos ng staff, at hindi natin susundin ang sinasabi ng Lord sa atin each time dito sa camp na ito, wala pong magiging divine acceleration. Kaya kailangan forget
about yourself. Kalimutan po natin ang ating sarili. And number 2 po, the narrow path to acceleration is to give reverence to where you are called. Honor your calling. Saan ka ba tinawag ng Panginoong Hesus? Kasi kung hindi mo alam kung saan ka tinawag ng Panginoong Hesus, ano yung i-accelerate niya sa'yo? Kung wala ka doon, sinong i-accelerate ng Panginoong Hesus? Kung wala ka doon, sino ang gagamitin ng Lord? Sabi nga po, reverence means deep respect, honor, and humility towards someone or something. Nabanggit po ni ate nung malalim na pagrespeto, malalim na pag-honor, at malalim na pagpapakumbaba. Sabi po sa Lucas chapter 9 verse 57 to 62, samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, susunod po ako sa inyo kahit saan kayo pumunta. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lang mapagpahingahan. At sinabi naman niya sa isa, verse 59, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ito, Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya. At ganito naman ang tugon ni Jesus, sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Sabi po dito, sabi po nung una, Lord, susunod ako. Ngunit, sabi nung pangalawa, si Lord na nagsabi, sumunod ka sa akin. Pero sabi, ngunit, sumagot ito. Pangatlo, sabi niya, susunod po ko sa inyo, Panginoon. Ngunit, hayaan ninyo. Laging may ngunit. Laging, Lord, susunod ako. Lord, isinuko ko na. Pero Lord, teka lang. Lord, isinuko ko na. Gusto ko ng divine acceleration. Pero Lord, wait lang. Di ba ako ready? Lord, hindi ko pa kaya. Kaya sabi nga po, kapag meron pong narrow path to acceleration, meron pong paggalang. May paglalim na pagpapakumbaba, may ilalim na respeto kung saan ka tinawag ng Panginoong Hesus. No po? Sabi nga po dito, no, giving reverence to where you are called takes obedience. When there is obedience in giving reverence to where you were called, a great acceleration begins to happen. Kapag sinabi ng Lord na sumunod, kapag sinabi ng Lord na isuko na ang buhay, then obey God. Why? Dahil doon magsisimula yung divine acceleration ng ating Panginoong Hesus. Kapag sinabi ng Lord, anak, balik ka doon sa iniwan mong ministry, then do it now. Because God will accelerate something within you. Kapag may nakalimutan ka ng mga pangarap mo noon, may nakalimutan ka ng dinedesire o vision noon, kapag sinabi ng Lord, suko at bumalik, then may gagawin po ang Panginoong Hesus. Meron pong bubuhayin ang Panginoong Diyos sa atin. Sa mga nasa ministry na po dito, before pa lamang, alam nyo ang pagkatawag sa inyo ng Panginoong Hesus. Meron na kayong sinimulan. Pero kung may bagay na iniwan natin ito, kung may bagay na inaisip nating sukuan na ito, and then repent to God, come back to God. Dahil doon magsisimula yung divine acceleration ng Panginoong Hesus. Hindi po biro ang prophetic word this year, 2026, na divine alignment and acceleration. Pero sa pagsunod sa Lord, hindi rin pabiro-biro lamang. Hindi yung iiyak ka lang kanina, pero pagkatapos nito, wala na. Yung iiyak ka na 3 days sa coming Lord, sinusuko ko pero paglabas ko, wala na. Sinasabi po ni ate kanina, the battleground ay sa labas. At kailangan merong i-accelerate sa'yo bago matapos to dahil may gustong ipagawa sa ang Panginoong Diyos sa buhay mo. Dahil may gustong buhay ng Lord. Dahil gustong ibalik ka ng Panginoon kung saan ka dapat naroroon. Kapag may reverence sa calling, hindi basta-basta iniiwan ang ministry. Hindi basta-basta sinusukuan ang ministry. Kaya kailangan, kung gusto po natin na ma-accelerate, then give reverence to your calling.
Bigyan po natin ng halaga. I-honor natin. Maraming tinawag ang Panginoong Hesus. Maraming skilled. Meron namang magaganda ang boses. Merong mas magandang tumugtog sa worship team dito. Merong mas magagaling na preacher. Pero kapag pinili ka ng Panginoong Diyos, pinili ka. At kapag gustong i-accelerate ka ng Panginoong Hesus, i-accelerate ka. Ang kailangan mong gawin, give reverence. Igalang mo. Ang Diyos po natin ay banal. Kahit mahirap, kahit yung parang pasuko ka na, walang naniniwala sa'yo, walang nakikita ang resulta. Lord, patuloy naman akong umaattend ng practice. Patuloy naman ako nagde-devotion pero wala pa ako sa worship team. Patuloy kong pinupush yung sarili ko para sambahin ka pero bakit hindi ako makabalik? Baka kasi may tinitira ka pa sa sarili mo. O baka naman hindi mo alam yung kahulugan ng paggalang sa ministry. Ang paggalang sa pagkatawag sa iyo ng Panginoong Hesus. Kaya kung gusto po natin ma-accelerate, tayo kailangan bigyan po natin ng galang. Lucas chapter 9 verse 6. Kahit humayo ang mga alagad at pumunta sa mga nayon, ipinangaral nila ang magandang balita at pinagaling ang may mga sakit sa lahat ng dako. Ito po yung time na isinugo po ng Panginoong Hesus yung mga disipulo niya. Ang instruction po ng Lord sa kanila, wala po silang dadalhin. Mangangaral ka ng salita ng Diyos, wala kang dadalhin kahit tubig, pagkain. Paano pag malayong lalakbayin mo? Anong kakainin mo? Anong mahihinumin mo? So nakakapagod. Pero ang instruction ng Lord, wala kang dadalhin. Kapag dumating ka doon, kapag pinapasok ka sa isang tahanan doon, din pumasok ka, at hayaan mong matapos yung ministry mo, yung calling mo doon sa lugar na iyon, at ang Diyos ang lahat ng magpo-provide, lahat ng bagay na po. Ang ginawa lang po ng mga disipulo, sumunod sa instruction ng Lord. Sumunod po sa sinabi ng Panginoong Hesus. That's why po sa Lucas, sa verse po natin kanina, bakit may iwan sila? Kasi baka hindi fully nag-obey. Bakit hindi sila makakapasok? Baka kasi sumuko. Baka kasi tinalikuran ng Lord. Mas pinili yung saya ng mundo. Mas pinili yung tugtog ng mundo. Kesa dun sa pinakamasayang tugtog, pinakamasayang buhay, at pinakamasayang paglilingkod na po. Which is yung paglilingkod po natin sa kaharian ng ating Panginoong Hesus. Lucas 10:17-18. Masayang-masayang bumalik ang 72. Inuulat nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Sinabi sa kanila ni Jesus, nakita kong parang kidlat, nahulog si Satanas mula sa langit. Sabi po dito, no? 72 po yung sinugo ng Lord. Same instruction with His disciple. Just preach the gospel. Wala kayong dadaling anumang bagay. Basta sumunod kayo. At ano po yung naging resulta? Dahil sila ay sumunod. Dahil sila ay in-accelerate ng ating Panginoong Hesus. Napakalinaw po ng sinabi dito, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay napapasunod namin dahil sa kapangyarihan ng iyong pangalan. Kapag accelerated, kapag in-accelerate ng Panginoong Hesus, kahit yung kilos ng kaaway, kaya mong i-command. Kahit yung masamang espiritu na namumuhay sa isang taong ito, kaya mong paalisin in the name of Jesus. Pero kailangan in-accelerate. Kailangan accelerated. Kasi walang mangyayari. Walang magiging resulta katulad nito. Imagine, demonyo. Yes, we believe na mas makapangyarihan ng Panginoong Diyos doon. Pero kung ikaw mismo ay hindi accelerated, hindi mo mapapaalis sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pero kung accelerated ka, mas pinili mong sumunod, mas pinili mong umobey. Kahit anumang kilos ng kaaway, you can command. Sabi nga kahit tayo, yung sariling sakit natin, malubhaman yan, katamtaman yan, pero kapag alam nating nasa Diyos tayo, kapag alam nating naglilingkod tayo, kapag alam nating sumusunod tayo at may inilagay ang Diyos sa buhay natin, kaya natin, in the name of Jesus, gagaling tayo. Just pray to God. Just declare, Lord, in the name of Jesus, I am healed and you will be healed. Dahil ganun po ang ginawa ng mga disipulo, ng mga sinugo ng Panginoong Hesus, ng mga itinawag ng Panginoong Hesus. Dahil accelerated sila, walang nakapigil, walang nakapagpahinto, walang nakapagpasuko, kundi sa kanila sumuko ang lahat ng kilos ng kaaway. Kaya kailangan accelerated tayo. Kaya kailangan merong ilagay ang Panginoong Hesus sa ating buhay. When you decide to come back to your calling,
God is ready to accelerate it again. Huwag po tayong mahiya o magdalawang isip pa na bumalik. You were chosen and called. You were anointed and blessed. So come back now and do it now. Kapag hindi ka nagdesisyon ngayon, walang magiging divine acceleration. Lord, bukas na lang. Lord, next week na lang ako magpapa-accelerate. Marami pa akong gagawin sa school. Lord, bukas na lang mag-accelerate. Busy pa ako sa trabaho ko. Lord, next month na lang tayo mag-uusap. Busy pa ako sa business ko. Lord, nasa part pa ako ng character development ko. Lord, nasa sarili ko pa ako na hinuhubog ko pa. Nasaan ang magiging acceleration kung ikaw at ikaw pa rin. Kaya pag sinabi ng Lord, anak, just give up everything now. Go back to your calling. At sa mga bago po, kapag may gusto tayo, may dinidesire tayo, hayaan po natin ang Diyos ang maglagay sa puso natin. Kapag may mga pangarap tayong namatay na years ago, kaya ng Lord na buhayin. Kaya ng Lord i-accelerate. Pero again, walang mangyayaring acceleration kung walang ikaw na susuko sa Panginoong Yesus. Kung walang ikaw nakakalimutan mo lahat ng bagay. Gusto niyo po ba ng divine acceleration? Na kahit saan ka pumunta, kahit anumang dilim ng lugar, alam mong protektado ka. Alam mong kasama mo ang Panginoong Yesus. Kahit ang hirap ng umakyat sa isang mundo, kahit bako-bako na yung dadaanan mo, pero dahil alam mong sinasamahan ka ng Lord, dahil nasa iyo ang Lord, nandun yung katagumpayan, nandun yung kapayapaan. Kaya again, kung gusto po nating maranasan ang divine acceleration, again, decide today. Decide now. Hindi pwedeng bukas. Hindi pwedeng mamaya. Kailangan ngayon. It is between you and God. Sabi nga when that happens po, in the name of Jesus nga, ay nandun po yung kagalingan. Nandun po yung revival. Nandun po yung restoration na kayang gawin ng Panginoong Yesus. Kahit na ilihans mo yung kapatid mo, kapag accelerated ka, in the name of Jesus, you are healed. Magagaling po yan. Because sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Yesus. Isang hawak mo lang, when you feel that God is leading you to heal that person, ilay hands mo. At sabi mo, in the name of Jesus, you are healed. Ano mang niraranasan mong pagsubok sa buhay, you are healed. And then that person will be healed because you were accelerated by God. Ganun po yung nagagawa kapag in-accelerate po ng ating Panginoong Yesus. May kakaibang nangyari, Lord, hindi ko to nagagawa before. Lord, hindi ko to nararanasan before. Pero salamat, Panginoong Jesus, nung nag-decide ako na isuko ang buhay ko sa iyo at i-accelerate, magkameron akong divine acceleration sa iyo. Lord, salamat, nararanasan ko to. Ganun po yung accelerated. Extraordinary. May nakikitang signs and wonders. May mga pinapaalala ang Lord. May mga binubuhay na vision. May mga binubuhay na mga pangarap ang Panginoong Jesus. At may ibinabalik sa pagkatawag sa Kanya ng Panginoong Yesus. Give reverence kasi iilan lang ang pinili. Sabi po sa Lucas 10:23-24, humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi ng walang nakakarinig, pinagpala kayo sapagkat nakita ninyo ang mga nakikita ninyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang naghahangad na makita ang inyong nakikita at marinig ang inyong naririnig. Ngunit, subalit, hindi nila ito nakita ni narinig. Kasi sinaya. Kasi sumuko. Kasi iniwan. Hindi na-experience. Hindi nakita. Meron na dapat bubuhayin. Meron na dapat i-accelerate. Pero Lord, sarili ko muna. Lord, yung gusto ko muna. Lord, minsan nga, nagko-condition pa tayo sa Panginoon. Lord, sagutin mo tong panalangin kong tong magtutuloy ako sa iyo. Lord, sagutin mo tong prayer na to, sisimba ako sa linggo. Lord, sagutin mo lang tong prayer na to, magbabasa na ako ng Bible, maniniwala ako ng salita mo. What? No? Kaya kailangan, sabi nga dito, kapag meron nang i-accelerate ang Panginoong Jesus, don't decide now. Magpa-accelerate tayo. There's gonna be a divine acceleration na gagawin po ang Lord. Lucas 13:24, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan, sinasabi sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok, ngunit hindi makakapasok. Kailangan nagsusumikap
kailangan nagtsatsaga. Kahit hirap na hirap ka na, kahit pagod na pagod ka na, kailangan sumunod. Kaya kanina, no, nung inaano po ni Andrea, kahit galing kayo sa pagod, kahit galing kayo dun sa test of faith, hindi nyo alam kung ano yung dadaan nyo, nasa na yung dulo, iba't iba na yung nababangga ko, nasa na ba yung endpoint. Pero no, dapat after all that tiredness na naranasan natin kanina, kapag sinabi na isigaw yung grupo nyo, isigaw nyo yung grupo nyo. Remember, tumatakbo ang oras, mabilis ang oras. May yung mga group names na meron kayo dyan, may sarili-sarili ang divine alignment and acceleration. Hindi lang yung binigay dahil maganda yung pangalan, dahil may magandang isigaw si Elijah, magandang isigaw si Esther. Meron po yung kahulugan. Kapag sabing isigaw, isigaw natin. At higit sa lahat, kapag sinabi po na isigaw ang pangalan ng Panginoong Yesus, dapat isinisigaw ng malakas yung pangalan ng ating Panginoong Yesus. Kanina, medyo nakakalungkot, kapag sinisigaw na yung Jesus, Jesus, humihina na kasi wala nang merit. Minsan ganun tayo, kapag wala na tayong matatanggap, kapag wala na tayong, parang wala na sa atin, humihina na, parang isinusuko na, at higit sa lahat, parang iniwan na. Kaya kailangan, no po, kapag accelerated, palaban. Kapag accelerated, lumalaban hanggang dulo. Kapag accelerated, nagtsatsaga. Kapag accelerated, higit sa lahat, nagtitiis. Isa pong nais kong i-share, last leadership congress po namin, unexpectedly, when yung pastor po ay nananalangin, yung prayer niya po is, awakening dreams. Kalimutan ko po sino yun. Pero unexpectedly po, may binuhay pong pangarap ang Diyos sa aking buhay. And I'm thinking, sabi niya, parang yung February is exciting month. First day pa lang nung sa devotion po, nung sa worship team, may something na gagawin ng Panginoon Jesus, may bagong gagawin ng Panginoon Jesus. And I'm thinking, last of the month, mangyayari to, makukuha ko na to, maibibigay na to, pero hindi po nangyari. Kaya kailangan, kahit hindi mo pa nakikita ang resulta, kahit wala pang ibinibigay, physically na nakikita mo, patuloy lang, maglingkod lang, magtiis lang. Dahil sa pagtitiis, may pagpapala po ang Panginoong Jesus. Sa pagsunod, may pagpapala po ang Panginoong Jesus. Mas piliin po nating sumunod sa ating Panginoong Jesus dahil meron po siyang divine acceleration na gagawin. Lucas 13 and 30. Mga bilang panghuli pong verses. Tunay ngang may nahuhuling mauuna at may nauunang nahuhuli. Kaya po kailangan, kalimutan natin, again, number 1, kalimutan po natin ang ating sarili at bigyan po natin ng reverence yung pagkatawag sa atin ng Panginoong Jesus dahil meron pong divine acceleration. Narrow path, may acceleration? Yes, meron. At higit sa lahat, on that narrow path, meron pong everlasting. Kapag makitid na daan, sigurado po ang dulo, everlasting, nagtatagal. Tulad na, nakikita po natin, nagsasaya na sila Abraham, Jacob, and Isaac on that place. Nasa kaharian na sila ng Panginoong Jesus, kasama si Lord. Kasi nagpatuloy, kahit na doon sila dumaan sa makitid na daan. At yung pong dulo kung nasan sila ngayon is everlasting. At kung gusto po nating maranasan ang divine acceleration na merong everlasting result, kailangan po isuko ang buhay sa Panginoong Jesus. Kailangan may gawin. And sabi na po, for the narrow path, divine acceleration, sabi po sa huling verse po sa Acts chapter 1 verse 8, "But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth." We need the power of the Holy Spirit. We need the acceleration of the Holy Spirit. Kasi kung sa sarili mo, hindi mo kaya. Kaya accelerate ng mga leaders at, ng kung sino mang tao, mas kaya po ng banal na Espiritu. Mas kaya po ng Holy Spirit. If ma-receive mo na yung banal na Espiritu ng Panginoong Jesus, then expect there will be a divine acceleration na mangyayari sa buhay mo. Yung iniwan mong before na pagkatawag sa'yo, yung kanilimutan mong ministry ang sinukuan mo, kapag sinabi ng Lord, mas pinili mong isuko at bumalik, kayang buhayin. Kayang i-accelerate ng Panginoong Jesus. At sa mga narinig mo na gustong magpatuloy sa paglilingkod after this youth camp, gusto ko pang umattend ng kahit anong services, makinig ng mga preach ng Word of God, and then be ready today para i-receive po ang banal na Espiritu ng ating Panginoong Jesus. Again, wala pong magiging divine acceleration kung walang ikaw na handang isuko ang lahat at mas piliing sumunod kahit na sa makitid na daan
tayo tutulong. Ano po? At ngayon pong hapong ito, po, sama-sama po tayong tumayo sa presensya po ng ating Panginoong Hesus. Pag sinabi ng Lord na kayang buhayin ng Lord ang mga pangarap at pagkatawag niya sa iyo, maniwala ka dahil may gagawin ng Lord. Kailangan ng paniniwala. At higit sa paniniwala, kailangan may kaakibat na magtitiwala po sa ating Panginoong Hesus. Ngayong araw pong ito, I believe po marami pa pong gagawin ng Panginoong Hesus. Let's be excited. Let's expect po sa gagawin pa ng ating Panginoong Hesus. Ngayong araw pong ito at sa mga susunod na araw, meron pong gustong ipagawa ang Lord. Meron pong gustong iparanas sa iyo ang Lord. At higit sa lahat, meron pong gustong muling pasimulan sa iyo ang Panginoong Hesus. If you want really to experience the divine acceleration, then do it now. Sige po, sama-sama po tayong pumikit at sumampo po sa Panginoong Hesus. Just focus your eyes. Fix your eyes unto Jesus. Ikaw at Diyos lamang ngayong oras po ito. Alam niyo po, sa narrow path, yung makitid na daan na pinapadaanan sa iyo ng Panginoon, hindi ka dyan papalakpakan, kundi pagtatawanan ka. Sa narrow path na pinapadaanan sa iyo ng Panginoon, hindi ka dyan paniniwalaan, pagdududahan ka. Sa narrow path, hindi madali, mahihirapan ka. And yet, are you still willing to obey the path na pinaparaanan sa iyo ng ating Panginoon? Yes, masaya yung nangyayari sa mundo. Pero wala nang mas hihigit na saya kapag tinugon mo yung panawagan ng Panginoon sa buhay mo. Will you be brave enough to accept anuman yung narrow path na pinapadaanan sa iyo ng Panginoon? Or dyan, mananatili ka na lang dyan sa mundo. Mananatili ka na lang kung saan may temporaring masaya, may temporary na joy na nararamdaman, na temporary na blessing, temporary lang lahat. So this morning, God is asking for a heart na willing na dumaan sa narrow path, na kahit mag-isa ka na lang, tutuloy ka pa rin. Na kahit na yung mga kasama mo sa ministry, iniwanan ka na, tutuloy ka pa din.